Bakit nga ba napakahirap magpautang sa ibang tao, lalo na sa iyong mga kamag-anak o kaibigan? Sa video na ito, i-discuss natin ang 7 dahilan kung bakit mahirap magpautang. At mamaya malalaman mo rin ang mga tips kung magpapautang ka. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, hindi na nagbabayad. Kapag nagpautang ka sa iyong kamag-anak o kaibigan, malaki ang chance na hindi na sila magbabayad sa iyo. At ilang beses na itong nangyari sa atin. Kasi para sa kanila, hindi priority na magbayad ng utang. Dahil kapamilya mo naman sila or kaibigan. Pero nakapagtaka rin na ang utang nila sa iyo ay ang tanging bagay na nakakalimutan nila. Lahat ng bagay na tatanda nila sa iyo. Yung birthday mo, saan ka nag-aral, yung mga kwento nung bata ka pa. Pero sa utang, nagkaka-amnesia sila bigla. Marami rin na pag nagkautang na ay bigla ring nawawala sa buhay mo. Hindi na makontak, wala nang reply sa mga text, pinaka pa sa Facebook, tapos kapag nakita mo naman at tinawag ay nagiging bingi. Feeling kasi nila na marami kang pera at itong utang na ito ay hindi na utang kundi naging hingi or para sa ikakalubag ng loob mo ay tulong na lang sa kanila. Number 2, mahirap maningil ng utang. Isa pang problema sa pagpapautang ay napakahirap maningil dito. Minsan di mo malaman kung paano yung approach mo sa kanila. Kumbaga ikaw pa yung parang naiilang na maningil or pag-usapan ito. Lalo pa kung lagi mong nakikita or nakasama yung pinautang mo. Example, kasama mo sa trabaho or nasa isang lugar lang kayo. Para bang hindi mo masabi ng diretsa yung tungkol sa utang. Ikaw pa yung nahihiya sa kanya. Ikaw pa yung nagiging awkward. Tapos silang may utang sa'yo, wala silang pake. Ang problema din sa ating mga Pinoy, kung sino pang may utang, siya pa yung walang kusa. Siya pa yung kailangan laging i-remind sa kanyang obligasyon. And most of the time, siya pa yung galit kapag kinausap mo na tungkol dito. Ang dami na niyang naging komento at nasabing masasakit na salita sa'yo. At para bang yung paniningil mo ng utang sa kanya ay katumbas ng malutong na mura o nanilait mo ang kanyang buong pagkatao. Naniningil ka lang naman ng utang. Anong masama dun? Bandang huli, ikaw pang may stress na hindi mo makuha ang pera mo at nag-iisip ka pa kung nakaka-offend ba yung sinabi mo sa kanya. Number 3, nasasanay na sila sa'yo. Dahil din kamag-anak or kaibigan mo sila, para bang naging tingin nila ay wala lang sa'yo na magpautang. Mabait ka naman, may pera-pera ka naman, kaya utang lang sila ng utang. At kung merong hindi nagbabayad, meron din namang marunong magbayad. Pero kapag nakabayad na sa utang, ay biglang may hirit ulit na panibagong utang. Baka pwedeng pang makautang ulit ng 5,000. Feeling nila sa'yo na meron kang unlimited money, na ikaw ang tinatakbuhan sa tuwing nasa peligro na sila. Kapag need ng magbayad ng renta sa bahay, need ng pambayad sa tuition ni pamangkin, at iba pa. Meron ding halos weekly mangutang. Ginawa ka ng ATM, na withdraw lang ng withdraw tuwing kailangan nila. Biruin mo, namumblema ka na sa buhay mo, sa trabaho mo, tapos biglang may magte-text, magchat-chat or kakatok sa bahay mo para mangutang na naman at dadagdag pa yan sa isa mong poproblemahin. Yun ang bagay na hindi nila maisip, yung pinagdadaanan mo rin sa buhay. Nasanay na silang ganun at bandang huli, ikaw rin ang malulugi kung hindi mo babaliin ang cycle na ito. Number 4, magkakasamaan kayo ng loob. Marami ng mga relationships ang nasira dahil sa utang. Magkapamilya, magkaibigan, at maging mga customers mo sa negosyo. Magkadugo kayo, pero dahil sa utang, nawasak ang lahat. Ang tagal na ninyong magkakaibigan, pero dahil sa utang, nawala rin ito. Di ba dahil sa tindi ng galit, hindi lang yung pagpo-post sa FB ang nagagawa, pero maging sa personal. Nagpaparinigan, minsan nagiging physical pa, at nauwi sa barangayan. So, mahirap talaga magpautang at kailangan ng pag-isipan mo ito ng mabuti. Pero bago tayo magpatuloy, ay like mo na rin ang ating video. Kung bago dito ay mag-subscribe para hindi mo miss out ang mga bago nating uploads. Thank you. Number 5, ang tagal magbayad. Sa pagpapautang sa kamag-anak or kaibigan, maraming mga pangako ang nababali. Kahit ang naging usapan ay magbabayad ngayong araw, magkakaroon pa ng iba't ibang palusot ang nangutang sa'yo. Sasabihin na next week na lang, sa susunod na sahod na lang, or kapag nagkapera na daw. Hanggang sa next week na naman, next month na lang, hanggang sa inabot na ng ilang taon ay hindi pa rin nakabayad. May times na kailangan mo na ng pera pero ikaw mismo
hindi makasingil. Ang nakakatawa pa dito, kahit alam mong meron ng kapasidad na magbayad yung nangutang sa'yo dahil meron naman siyang trabaho, magandang kitaan, pero hindi pa rin magawang makapagbayad. Nagmamayabang pa pag nakita mo mga post sa social media, pero hindi magawang magkusang magbayad sa kanyang utang. Tapos pag naisipang magbayad ay overdue na. Well, pwede na rin siguro imbis na wala kang nakuha. Number 6, hindi na sila natututong humawak ng pera. Since ang lagi nilang takbuhan ay utang at ang pagpapautang mo lagi sa kanila ang tanging naging sagot sa iba't iba nilang problema o iba't iba nilang gusto, ay nagiging dahilan rin ito kung bakit magkakaroon sila ng masasamang financial habits. Masyado na kasi silang dependent sa'yo. Hindi na sila natututong gumawa ng paraan kung paano sila magkakapera. Maaring wala silang konsepto ng pagbabudget kaya lagi silang kapos sa pera. Posibleng hindi rin sila nakapag-ipon ng pera kaya parang ikaw na ang nagsisilbing alkansya nila. Mas lalo lang silang mahirapan sa buhay dahil sa ganito nilang ginagawa. Akala nila siguro mas madali ang buhay nila kasi nga naman meron silang laging natatakbuhan. Pero ito ay ang kabaliktaran dahil hindi na sila natututo sa buhay. Hindi na sila nagiging matalino sa kanilang mga desisyon at sa pag-handle ng sarili nilang pera. Nawawalan ng diskarte, nawawalan ng sipag, maghanap ng trabaho, puro sugal, aksaya ng pera kapag nakahawak na nito, mga bisyo at iba pa. Hindi na nila naisip yung long-term effect ng ginagawa nila. Kumbaga imbis gamutin ang problema, nasanay na sila sa band-aid. Kaya tapal lang ng tapal kapag kailangan. Number 7, based lang sa emosyon. Dahil kamag-anak o kaibigan mo sila, hindi na gumagana ang logic mo at pinapangunahan ka na ng emosyon. Kaya maraming mga maling pagpapautang ang nagagawa mo. May mga tao na lalapit sa'yo, nakukwentuhan ka ng mga malulungkot na pangyayari sa buhay nila, magdadrama hanggang sa maawa ka at magpautang ka base sa emosyon mo. Meron din naman na aalawin ka sa mga kwento na kapag masaya ka na, sabay hihirit ng pautang muna o nakulang pala ang pera niya. Usually nangyayari naman ito sa mga tindahan o sa ibang mga negosyo. At dahil namamayani ang emosyon mo para sa iyong kamag-anak or kaibigan, ay willing kang gumawa ng bagay na posibleng ikaw o ang pamilya mo ang mag-suffer. Meron na sobrang laki ng ipapautang, halos sila naman ang mawawala ng pera or savings. Meron din akong alam na sinanla yung mga properties para lang makapagpautang sa kapatid na nangangailangan. Minsan kasi akala rin natin na ang dami nating pera na para rin bang obligasyon natin ng ibang tao, na tayo ay mala superhero na kailangan natin silang laging tulungan kahit nang kapalit naman ay ang paghihirap rin natin. Kahit may mga red flags na tayong nakita, alam natin na hindi na siya magbabayad, ay ginagawa pa rin natin dahil sa ating matinding emosyon. Ngayon, kung magpapautang ka ng pera, itong isipin mo bago mo bitawan yan. Number 1, magpautang lang ng kaya. So ano lang yung bukal sa kalooban mo na ipautang at wag mong pilitin na tuparin yung full amount kung mahirapan ka rin. Number 2, tapon pera na yan. Most of the time, yung ibibigay mong pera, wala nang balikan. So be prepared. Number 3, mapagkakatiwalaan ko ba? Kung magpapautang ka at nag-expect kang mababayaran, mas maganda na maging selective sa mga taong alam mong kayang magbayad o na kaya mo ring singilin para hindi ka rin ma-stress dito. Number 4, magkaroon ng formal na usapan. Huwag kang magpapautang kasi wala lang or na hindi mo pinag-isipang na mabuti. Dapat magkaroon kayo ng maayos na usapan para maiwasan yung hindi pagkakaunawaan. Regarding sa amount, may interest ba yan, sa due date at iba pa. Alam kong halos walang gumagawa nito, pero kung magkakaroon rin kayo ng written contract, much better din para meron kayong parehong pinanghahawakan. At number 5, huwag masyadong isipin. Kung nagpautang ka sa perang kaya mong ipautang na bukal ito sa loob mo na mawala at may tiwala ka sa umutang sa'yo, mas maganda na magkaroon ka ng clear mind para hindi na ito dumagdag pa sa isa mo pang pinoproblema sa buhay mo. At para naman sa mga mahilig mangutang, dapat ay maging responsable kang tao. Tandaan mo na pera yan ng ibang tao at hindi ito sa'yo. Yung taong pinagkautangan mo nagtiwala sa'yo. Nagtiwala sa mga binatawan mong pangako. Naniwala na magbabayad ka. Kaya dapat marunong kang tumupad sa mga binitawan mong salita. Huwag ka namang magalit kapag singilan time na. Huwag ka ring deadma at magkaroon ng amnesia tungkol sa utang mo. Dapat magkaroon ka ng kusa na magbayad or kung hindi mo pa kaya magbayad, ay magsabi ka rin
rin ng mahinahon at huwag pairalin ng pride o ego. Isa pang punto sa nagpapautang naman ay huwag ka rin naman mag-feeling masyadong mapagmataas, matapang at para bang may utang na siya sa'yo habang buhay. Naititake advantage mo yung kanyang sitwasyon para makalamang ka sa kapwa mo. Pero bago tayo matapos sa ating video, i-follow na rin kami sa FB, IG, TikTok at mag-subscribe na rin kayo sa aming Crypto Only channel. Kaya in summary, itong 7 dahilan kung bakit hindi dapat magpautang sa kamag-anak o kaibigan. Number 1, hindi na nagbabayad. Number 2, mahirap maningil ng utang. Number 3, nasasanay na sila sa'yo. Number 4, magkakasamaan kayo ng loob. Number 5, ang tagal magbayad. Number 6, hindi na sila natututong humawak ng pera. At number 7, based lang sa emosyon. Kita-kits tayo sa susunod na video. At kung gusto mo pang manood ng ganitong uri ng content, ay click mo na nga lang sa magpapop up sa iyong screen.